Nagluto ako ng tanghalian namin dito sa taas ng bundok na paksiw na isda at pagkatapos nga niyan ay nagpitas ako ng mais at nagpausok ako sa kulungan ng kambing. Medyo masama na naman nga ang panahon ngayon dito sa amin at mukhang sa susunod na araw ay panay-panay na naman ang pag-ulan. Napakaganda na nga rin pagmasda ng palibot ng kubo ngayon dahil sa maraming mga bulaklak na nakikita namin na iba-iba ang kulay. Kaya rin pala ako pumunta ngayon dito ng maaga sa kubo para tingnan yung mga tanim ko ng mga gulay kung meron ba kaming pwedeng harvestin bukas na pwedeng ibenta sa palengke. Pero bago nga muna yon, inasikaso ko na muna itong daladala ko na isda at magluluto nga muna ako ngayon ng paksiw. Mga bandang alas 9 pa lang siguro to ng umaga nung nagsimula na kaagad ako dyan sa pagluto ng para sa tanghalian namin. Nagkapilang kasi ako kaninang umaga kaya inagahan ko ang pagluto para mamaya kapag ka nagutom ako ay meron na kaagad makakain. Hindi ko nga lang alam kung ano ba ang tawag sa mga isda na to pero kapag ka nakakakita ako ng mga ganitong isda na binibenta sa palengke talagang napapabili ako kasi isa rin talaga to sa mga paborito ko. Hindi ko rin pala napansin na yung pinagsalangan ko ay yung bagong kasirola ni mama kaya para hindi ako mapagalitan at mauling mamaya inilagyan ko ng sabon para madaling linisan. Bala ko sana mag-ikot-ikot muna sa mga gulayan habang nakasalang yung niluluto ko. Kaya lang bigla namang umulan. Kaya imbis nga na mag-ikot-ikot ako para tingnan yung mga tanim ko na gulay ay nagtambay na lang ako sa loob ng kubo at maya-maya nga lang din konti ay luto na rin pala yung sinalang ko kanina na paksiw. At kapag ganitong maulan at malamig ang panahon, masarap kumain. Kahit nga hindi pa ako masyado nagugutom dyan, abay nagsandok na ako ng kanin at ulam. Kararating lang din pala dito sa kubo yung pamangkin ko kaya sinusubuan ko na rin dyan ang kinakain ko. At pagkatapos nga niyan ay tumila na ang ulan kaya naman naglakad na nga kami papunta sa aming mga gulayan. Magtatabas din pala si mama ngayon ng mga damo dito sa may talungan at kung mapapasin nyo nga ay grabe na talaga ang kapal ng damo at halos hindi na makita yung mga talong na nakatanim. Sayang din naman daw kasi kung pababayaan gawa ng maraming bulaklak at saka mayroon ding mga bunga yun nga lang maliliit pa. Tapos yung kapatid ko naman pumunta naman siya dyan sa may mga tanim niya na ampalaya at nagtatanggal nga siya dyan ng mga atangya. Magbabalag din pala siya ng mga tanim niya na sitaw na haba kasi talagang gumagapang na kaya naghahanap siya dyan ng mga pambalag niya. Tapos ako naman dumiretso naman ako dito sa taniman ng mais para mamitas ng panlaga. Kaunti pa lang ang nababawa sa mga mais na to pero yung itsura niya ay parang napitasan na. Pangit ang mga naging bunga ng mais ngayon siguro nga dahil sa nangyaring ulan noong nakaraang linggo na walang tigil. At kakapitas ko nga ng kakapitas, hindi ko namamalayan na marami na pala yung mga nakuha ko at nung nilagay ko nga dito sa may kasirola abay sobra-sobra pa. Sinalang ko na nga rin kaagad yan pagkarating dito sa kubo para mamayang hapon meron na kaagad kaming merienda. Iniwan ko na nga muna yan na nakasalang sa kalan at pinabandayan ko sa kapatid ko at pupunta nga kasi ako dito sa may kulungan ng kambing para magpausok. Sabi kasi sa akin ni mama, magandang araw sa kambing na nagpapausok sa kubo nila tuwing hapon. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko ay dapat talagang magpausok gawa ng ang dami kasing lamok na dumidikit sa mga balat nila. Medyo mabasa-basa pa nga dyan yung mga panggatong na nakuha ko pero kahit napapaano abay naparikit ko pa rin naman. Aayusin pa rin pala namin itong kubo ng kambing kasi kung mapapansin nyo yung pinagtutulugan nila ay masyado ng mababa. Naglagay lang ako dyan ng isang malaking tuyo na kahoy para medyo matagal bago mawala yung apoy at saka yung usok. At pagkatapos nga niyan ay umuwi na rin ako. So yun lang for today's video. Thank you for watching!